Hi guys! For today's video, dahil nga nag-crave ng kimchi yung Koreanong hilaw kong anak, so nagpunta kami ng supermarket. Tapos nakita ko guys, yung maliit na package ng kimchi na gawa na is napakamahal. At dahil nga kuripot itong lula nyo guys, instead na bibili ako ng kimchi, bumili na lang ako ng Chinese cabbage. At ako na lang ang gagawa sa bahay, mas marami pa akong magagawa. At tingnan nyo naman itong nabili kong cabbage guys, napakalusog-lusog kaya marami yung kimchi na magagawa natin dito. So instead na i-chop-chop ko itong cabbage, hinati ko sa apat. Sa ganitong paraan guys, kahit hindi mo siya maubos agad, hindi masisira yung kimchi natin, hindi magbubula agad. So nilagyan ko pala ito ng sandamakmak na asin guys para ma-absorb ng cabbage yung asin natin. Yan, ibabad natin siya sa tubig. Depende sa panahon guys, pag malamig na sa 6 na oras, ibabad mo siya dyan sa salt water. Or kung mainit naman yung panahon gaya ng Pilipinas, siguro mga 2-3 oras nalalanta na yung cabbage natin. Pag ganito, okay na siya guys. Tapos babanlawan natin ulit kasi kailangan banlawan yan guys na mga 2 o 3 banlaw. Depende sa alat at sa dami ng asin na ilagay mo. Kasi yung sa dahon, maalat yan pag hindi nahugasan ng mabuti. Pagkatapos mahugasan yung cabbage, kailangan i-drain natin yan. Dapat walang tubig na mapasali sa gagawin nating kimchi. At dahil nga wala tayo sa Korea, mga basic lang ang ingredients na gagamitin natin dito, yung available lang. Una, itong minced garlic. Dahil nga wala tayong dikdikan dito, kinamay ko na lang tapos chinap-chop natin ng maliliit. Pangalawa, itong scallion or green onion. Isa din ito sa nagpapasarap sa gagawin nating kimchi. So dahil nga matataba yung scallion nila dito, is hinati ko pa sa gitna bago ko in-slice ng mga 2 inch ang haba. Pangatlo, itong ginger guys. Ito ang nagpapabango ng gagawin nating kimchi. Kung wala nito, hindi mabubuo yung kimchi natin kasi ito yung nagdala ng pabango sa kimchi. At dahil nga nababanguhan ako sa kimchi kapag maraming luya, kasi kapag kulang sa luya guys, amoy patis kasi sa kimchi kasi bukod sa asin, patis ang pangunahing pangpaalat din sa kimchi. Wala nga kaming food processor kaya ang ginawa ko dito is chinap-chop ko na lang ng maliliit yung ibang mga ingredients. At may onion din pala to guys. So ito na lahat sila nagsama-sama yung mga ingredients. May patis. Itong hinawakan ko guys is patis ito. Tapos ito naman yung cabbage na nakadrain na. Ready na siya para gawing kimchi. Tapos may chili powder tayo, paprika powder, tapos may sugar din siya guys. Sa original ingredients ng kimchi guys, walang paprika powder. Nilalagyan ko lang siya ng paprika powder para sa mga tsunakis ko kasi hindi sila kumakain ng maanghang na kagaya ko. Kumbaga, yung anghang na kinakain nila is level 1, yung sa akin naman is level 3. At dahil nga hindi ako gumagamit ng MSG, ang alternative na ginagamit ko is itong sugar. So nagsama-sama na lahat ng ingredients sa gagawin nating kimchi ngayon. Simple lang yung kimchi na gagawin natin, wala nga tayong radish. At kahit wala tayong radish, huwag mag-alala guys, yung gagawin nating kimchi is masarap pa rin, promise. So mahilig nga pala ako sa tansya-tansya lang guys, kaya mahilig din ako sa tikim-tikim. So may pahabol pala tayong secret ingredients guys. Ito yung pampalapot sa gagawin nating sauce ng kimchi. Dinagdagan ko na naman ng patis kasi nilagyan ko pala siya ng lugaw. Bali, yung lugaw ang pangpalapot sa sauce ng kimchi guys. So ang ginagawa natin dito is nilalagay na natin yung sauce sa cabbage. At ito siya, ang ganda-ganda ng kulay, di ba? Ang sarap kainin. So lahat papahiran niya ng sauce, pati yung sa ilalim isa-isahin niyang mga dahon para makapasok yung mga sauce at yung malasa yung kimchi natin na gagawin. O, di ba, ang daming nagawa sa isang buo na Chinese cabbage. Kaysa naman bibili, mas tipid talaga ang gagawa na lang. So, ito na yung side dish namin araw-araw at pwede na akong gumawa ng kimchi jjigae nito, guys. O, di kaya kimchi fried rice. Paborito din yun ng mga bata. Madali lang gumawa ng kimchi kapag may sipag at tiyaga na rin kasi medyo maproseso nga lang. So nag-iwan pa talaga ako ng isang dahon kasi kailangan tikman ko yan. Kanina pa ako naglalaway. Ganyan ako guys, walang tapon kahit isang butil. So itong kimchi na bagong gawa natin guys, hindi muna natin yan idiretso sa refrigerator. Kailangan iiwan muna natin siya sa room temperature for overnight or isang araw para mas masarap siya bago mo ilagay sa refrigerator.